Hello guys, welcome to my channel. For this video guys ay pag-usapan natin itong microphone. Yan guys, tips lang sa mga natin na mahilig sa video okay or mahilig kumanta or sa mga tulad kong baguhan sa larangan ng video okay. Ang tips na ibibigay ko sa inyo ay ano ba yung dahilan kung bakit walang tunog yung ating microphone. Yung pangalawa guys ay bakit maugong yung ating microphone. Pangatlo, bakit kung putol-putol yung sounds ng ating microphone. At yung panghuli guys ay bakit nangunguryente ang ating microphone. So pag-usapan natin yan lahat. Bago nga pala tayo mag-start guys sa ating usapan ay baka pwede naman guys paki-subscribe ako and hit the notification bells para sa susunod nating video ay updated ka. So ang una natin pag-usapan guys ay bakit hindi tumutunog yung ating microphone. Ang problema kasi na una na hindi tumutunog yung ating microphone guys ay yung ating wire. Itong wire guys, itong wires kasi mayroon siyang XLR. Ito kasi ganyan kasi yan guys. Ganyan kasi guys yan. Yan. Nakita nyo guys yung mga connection yan. Tatlo yan guys. Tapos ito, tatlo din. Isang dahilan guys na hindi tumutunog yung ating microphone ay hindi dumidikit yung mga isa sa kanila ito dito. Isa sa kanila guys. Yan, itong wire na ito guys. Kaya hindi tunog. Poor connection siya guys. Hindi nakadikit. Yung dry joints. Yan guys. Dry na siya. Kaya hindi na siya nakontak. O talagang naalis na yung kanyang pagkasolda dito. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi tumutunog yung ating microphone ay marahil putol dito. Putol yung ating wire dito. Marahil dito sa gitna, dito, ganun. Dito guys. Yun yung problema. Itong heavy duty na microphone na gamit ko guys ay bihira ko naranasan na naputulan ng sa gitna mismo guys. Ang napuputol talaga kanya yung end to end. Dito, tapos dito ako napuputulan. Nang dahil dito sa XLR na ito at itong male XLR na ito. Full connection siya guys. Maliban lang kung talagang naipit ito kasi nasubukan ko na ito naipit. Dahil sa naipit ito guys ay pansin yung mga customer. Ginamit lang nila, hinila-hila siya ng hiwa dito. Nung chinik ko yung aking unit nung kinuha ko, yun na nga guys, mayroon siyang hiwa dito. Pero hindi ko pinansin yun guys, ipinarin ko pa rin. Alam niyo yung nangyari guys, yung reklamo yung customer ko na putol-putol daw yung sounds ng microphone. So ginawa ko, palitan ko na lang nito, kumuha ko ng isang extra na microphone. Nung pinalitan ko na yung wire, nag-okay na yung ang tunog ng aking microphone. Ito kasing wire na ito guys ay yung ito nung bumibili tayo sa palengke, yung binibigay sa atin kung bumibili tayo ng microphone. Ang problema kasi dito guys ay madaling maputol ito. Tignan nyo. Baluktutin ko guys tapos ganyan siya guys. Pag ganito kasi na nababaluktot yung wire sa loob guys, doon na nagkukos na yan, naputol-putol na sounds sa ordinary na wire na ito. Pero ito namang gamit ko guys, heavy duty kasi ito. Kung binaluktot mo na ganoon guys, yan, tingnan nyo yung mangyari. Yan guys. Pero ito yung pagkabuluktot niya ganon. Lalo na pag ganito yung ginagawa nilang pang, kasi may mga iba kasi ginaganito nila.
na pag-ayos ng kanilang microphone. Hindi nyo gagawin ito guys, lalo na pag ganito yung ang inyong gamit, yung ordinary na microphone, kasi nga yun na, hindi na yung babalik. Yan. Tapos hinilapan ninyo, yan, hinilapan ninyo, tapos ganun naman ninyo ulit na pag inayos ninyo ay unadvisable sa mga microphone na ganito. Ang tamang pag-ayos ng microphone guys ay yung pagkalipas mong gamitin ganito, yan, ganyan mo guys, yan, ganyan guys, ganyan ang pag-ayos ng microphone. Hindi, at ito guys naman, poor connection din ito. Ito yung problema dito. Dito guys, itong lock na ito, dito tayo nagpo-problema, lalo na kapag matagal natin ginagamit. Ito na gagawin ninyo pag ganito, bibili na lang kayo ng XLR, kasi pag ganito yung pag XLR na ginamit ko na ito guys, tignan nyo to, yung XLR ko na pa, pag nila kon mo ito guys, tignan mo kon ng lapat, kahit hilaan mo yan, diba? Pag ito kasi, pag okay lang kasi kung pa ito, hindi pa nagamit, mahigpit pa rin yung kanyang pagka-fit dito. Pero kapag kung na ito guys, hindi abutin ito ng isang taon. Pero ito, akin, kasi kahit binili ko sa Lazada ito ay guaranteed ako, satisfied ako dito, kasi nga napipit niya itong kanyo. Tignan nyo, double lock siya, at baka yung lock niya dun, itong lock niya kasi ito, yan, yung lock niya ito kasi, yan, yung spring nito hindi kasing tibay nito, yan. Yan guys. Ano pa? Yung bakit hindi natunog yung ating microphone? Kung hindi pa natunog yung ating microphone, ito na, last na, tignan niyo. Ito guys. Baka sira na yung ating voice coil. Tignan ninyo ito. Tignan ninyo itong XLR na ito. Na yung male. Kung na-tignan ninyo yan, at matikto nyo din yung wire nya, ay okay lahat. Last na kwan, ito na itong ating voice coil. Ang next na problema ng ating microphone ay yung maugong. Ang maugong naman guys ay cause ng poor connection yun guys. Dapat yung tatlong wire na ito guys, dapat magko-connect sila. Itong tatlong wire dito sa ating XLR, dapat nagko-connect sila dyan na tatlo. Huwag kang magtira kung 3 wires siya, tatlo din yung ilalagay mo dito, lalo na sa ground, kasi yung ground yan ay kahit isang connection dito, kahit isang wire yan, magkukus yan ng ubong. Sasabihin ko sa inyo guys. O minsan dito, poor connection siya dito, dry joints. At isang dahilan ay yung halimbawa, yung okay naman, nakakunik lahat itong wire na ito, pero mayroon siyang ganito, sa gurusor, sa tawag namin sa Ilocano. Gurusor na ito guys, ito rin ay nagkukos ng ugong yan guys, lalo na kung sumasagi siya dito sa mga grounds niya, mga ground. Ito kasi yung nagsasagurusor sa atin itong ground, kasi naka-open yung wire. Kung nagsasagurusor siya at dumidikit siya sa ating positive, itong red kasi yung positive natin dito, ay nagkukos din yun ng ugong guys. Kaya kung
ayaw mo nang maugong guys, dapat malinis mo siya. Ganito mo siya guys. Yan. Malinis na makita mo na ganyan. Para sa ganon ay hindi magkukos ng ugong. Yan. Tapos ito rin guys ay dapat nakatago siya sa ating, hindi nakalabas yung wire, dapat nakatago lang siya para sa ganon kahit may saborosyo sa dito hindi yung magkukuha ng ugong. Kasi kadalasan kasi sa kumakanta ginaganon nila yan, ginaganon, ganito yung style nila yan, ginaganito, ganon, ganito, ganon, my way, ganon. Tapos ito naman kung na ito umiikot-ikot na, hindi na dahil sa ganito gumagalaw na ito sa loob, gumagalaw na ito sa loob, gumagalaw na ito, yun na, nagkukon na yan, umiikot na yan, kaya nagkakaroon na siya ng ganitong style sa loob. Yan. Kumpul-kumpul na siya guys hanggang sa magdidikit na siya. Magiging kumpul-kumpul na sila guys hanggang sa magdidikit na yung mga wires natin. Yun na ay nagkukos ng ugong. Pag maugong kasi pangit, ganon, ganon, lalo na naka-standby yung ating video okay or yung ating sound system. Pangit kasi sa mga customer yon. Ano pa? Bakit putol-putol yung sounds? Ayun guys. Yung putol-putol ng sounds guys ay kung na yun. Poor connection din yon. Dry juice na dito guys. Malapit na talagang maalis yung inang niya. Dito tapos dito sa ating mill jack. Siyempre, yun din yung kwan din dito guys. Yung ito sa gitna mayroong siyang problema. Sinabi ko kanina na experience ko na mayroong putol dito. Dapat wag mo balihin yun guys. Kung makita ka ng kwan putol dito or may hiwa na malapit nang matanggal, lagyan mo ng electrical tape para hindi na kwan yun. Pag hindi mo na ilagyan ng electrical tape kasi yan guys, unti-unti yun puputol na. So, ang last na problema ng microphone natin ay yung nangunguryente. Yun guys, ang problema na pinaka problema ng ating mga video okay or mga nganta, yung mga customer natin. Minsan nga sa akin, pagkakamalan nilang mic ko daw is nangunguryente, pero hindi na pa naman guys. Kasi alam ko na yung technique Ang technique kasi noon guys, ang cause kasi ng nangunguryente na microphone ay yung nakadikit na yung body. Yung ganito, parang ganito na guys. Nakadikit na yung positive negative natin. Yan. Yun ang nagkukos na kuryente. Dapat yung ating positive lang. Mayroong number ito guys Yung number 2 dito guys ay ito yung positive. Dapat yung positive nito guys ay dapat hindi magdidikit sa ground. Pag nagdikit sa ground yan guys, sigurado dito yung kuryente pupunta sa ating body ng ating microphone, tapos yung head niya, tapos pag yung kumakanta is sumagi yung bibig, yun na, so nagkikis na siya, nangunguryente na. Yun ang problema. So para maiwasan yun guys, dapat nga iwasan magdikit. Kaya nga sinabi ko kanina sa poor connection, dapat nga maganda yung pagkakapit niya or tawag ito yung dulo nito guys ay dapat nakatago sa loob niyan. Para kung in case na magtuturn yan na nagtuturn na ganun yan, ay hindi pa rin siya may sasagi dun sa ating ground. Kasi nasagi na ng ground yan, jack, itong microphone, makukuryente na yung ating
customer or yung ikaw mismo na kumakanta. Iwasan, ulitin ko, take note guys, para maiwasan yung nangungulitin ako microphone, dapat yung microphone, yung positive nga, number 2, dapat hindi, make sure na hindi yung magdidikit. Pag nagdikit na yung positive, tapos yung ground, automatic, magagaroon yung microphone. Ganon guys. Pati rin dito, make sure na maganda rin dito. Yung positive dito guys, at saka yung ground dito, dapat hindi rin magdidikit dito guys. So, ayun guys. Sa next natin video, pag-usapan natin yung paano natin i-wirings ito. At i-actual ko sa inyo yung pag-wirings ko ng microphone. Ito guys, i-wirings natin ito sa next natin video. Kaya kung bago ka lang sa akin channel guys, please paki-subscribe ako and hit the notification bell para sa next natin video ay